acknowledgement receipt? Kasi po, no, kumbaga sa common sense natin, alam naman natin na ang acknowledgement receipt, that is so easy to fabricate. 'Di ba? Napakadaling pekein ng acknowledgement receipt, no? On the other hand, kapag po kasi official receipt, syempre ito ay dumadaan sa issuance or authority ng Bureau of Internal Revenue. So makasiguro tayo na ito ay official, ito ay nagbabayad ng taxes kung saan man kayo nagbayad, at nandito na rin yung tinatawag na audit trail, hindi ba? Kasi mapapatunayan mo dito na ito talaga yung binayad mo sa isang supplier, sa isang tao, or any corporation or entity doon sa pinagamitan mo ng pera. Kasi kung acknowledgement receipt lamang, napakadali po na i-fabricate niyan. Yun ang kahalagahan na dapat official receipt at hindi lamang acknowledgement receipt. And ito rin ang sinasabi ng batas. At tatandaan po ng mga kababayan natin na pondo kasi ng mga Pilipino, ng mga tao yung pinag-uusapan natin dito. Kaya hindi pwedeng basta-basta acknowledgement receipt lamang ang ipresenta. Okay. And kanina po, Attorney Jen, nabanggit din ng witness from COA yung kung ihahambing dun sa mga previous administration, si VP Sara lamang yung merong confidential funds. Gaano ka-importante itong impormasyon na to na yung palang mga previous OVP, previous DepEd, wala nito? Napakabigat nun, no? Kung ikaw ay isang manonood na talagang bukas ang iyong isipan, napakabigat kasi dito natin ma-observe kung yung mga past vice presidents ay nagampanan naman nila ang kanilang tungkulin in the past na wala silang appropriation for confidential funds. Bakit binigyan in the first place ng confidential funds si Vice President Sara Duterte? At ano ang kinalaman ng confidential funds sa pagiging vice-presidente? Kung hindi naman isang ahensya ang OVP ng gobyerno na specializing in national security or information and intelligence gathering. So dito natin, kumbaga in layman's term, ano ang special? Bakit binigyan ng confidential funds si Vice President Sara Duterte? Tapos sa attorney, balikan ko lang yung yung sinabi nyo kanina na, well, actually sinabi din naman ni Ginoong Wamil, no, na kailangan magpresenta ng accomplishment report, ORs at kung ano-ano pang mga pruweba, no, para patunay na talagang ginasta ito ng maayos, itong confidential funds. Kapag po hindi nila maipakita to, kasi alam ko hindi nga nila sinabmit to as evidence, at papaliwanag naman daw po nila kung bakit hindi nila isinabit to mga to, just in case hindi nga nila masubmit talaga, would this weaken the argument of the defense? Meron ka bang naiisip po na talagang, well, malulusutan nila ito? Ba't hindi nila ibinigay itong mga to? Kapag po hindi nila na-explain, no, ng depensa kung bakit hindi sila nagkaroon ng mga official receipts, or bakit noon lamang nila pinepresenta ang mga official receipts, of course, it will be a setback for the defense, no? This is an impeachable offense in relation to alleged systematic misuse or misappropriation. Pero actually, meron kasi tayo sa batas, no? Article 217 of the Revised Penal Code ng presumption. Ito yung sa malversation, no? Mga isang public officer ay pinagkatiwalaan ng pera or pondo ng taong bayan at hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala or paano niya gamit ang mga perang ito, may presumption under the said law or article na ginamit mo yon sa iyong personal use. So kung hindi makakapagpresenta ng official receipts ang depensa, or they cannot justify why they did not submit official receipts, then magkakaroon ng presumption na ginamit ito sa personal uses. So they have the burden of evidence to prove na ito talaga ay ginamit nila ng tama at hindi sa kanilang pribadong interes. So, Attorney Jen, tomorrow, continuation po ng direct examination. Ano po, bilang mga ordinaryong manonood na interesado sa nangyayari, ano ba yung dapat nating tutukan? Ano yung dapat nating hintayin na lumabas?
tutukan natin, well, yung, kung magko-continue yung direct examination, so marami pa tayong malalaman na alleged irregularities dito sa mga confidential and intelligence funds. Kung magsa-start naman po bukas ang cross-examination, abangan natin yung strategiya ng depensa, no? Kung paano nila what do you call this? Babasagin yung credibility even ang testimony ni Attorney Wamil, no? Kasi tayo sa batas, kapag isa kang public official or officer na ginagawa mo yung trabaho mo, may presumption of regularity in the performance of duty ka. So, pinagtatangi ng batas na ginawa mo yung trabaho mo legally and in good faith. So, abangan natin paano babasagin yung credibility or testimonya ni Mr. Wamil or ni Attorney Wamil ng depensa. Ito ba ay ang gagawin ba ng depensa? Ang strategy ba nila ay, ginawa mo ba talaga ang trabaho mo? Ano ba ang procedure sa pagpo-post audit? May mga na-miss ka bang procedures? So I can only surmise that the defense will that strategy in their cross-examination. Kanina napag-usapan namin actually personally nabore ako today kasi puro very serious, puro numbers, Puro auditing. auditing ganon. So baka I'm sure hindi naman ganito the rest of the days, no? Pero just in case, attorney, paano ba kayo po ay syempre sanay naman po kayong nagpe-present sa court, paano magiging mas engaging to yung mga ordinary people po katulad ko po? Itong pagpe-present ng mga ebidensyang ganito sa impeachment trial? Sa loob po ng korte, no, very technical po talaga kami, and we speak, of course, primarily in English. And dito sa impeachment court, what I appreciate today with Attorney Kapunan is napansin nyo, mas nagtatagalog siya, hindi ba? Pati yung witness. So, napakaganda nito na sana ay ma-carry over pa or ma-emulate ng mga susunod na counsels at witnesses para lahat tayo, lahat ng mga mamamayan, kahit hindi abogado, ay maintindihan yung nangyayari at mga sinasabi do sa impeachment trial. So, that is a pro tip. I mean, mas magtagalog kayo, mas pasimplihin nyo. At gaya ng ginawa ni Attorney Kapunan, kung makikita nyo po, meron silang PowerPoint, no? Presentation na nakalagay doon yung summary nung mga sasabihin nila. And yan ay makikita ng mga kababayan natin. So kahit hindi nila marinig, mababasa nila sa kanilang mga screens. Malaking tulong po yun para ma-sustain natin yung interest ng publiko sa impeachment trial.